Hello mga ka-idol, magandang tanghali sa ating lahat. Kumusta naman kayo mga ka-idol? Grabing init mga ka-idol, ano? Kakatapos ko lang din sa paggagamas mga idol, nagpapahinga-pahinga lang kasi tanghali na. Babalik na naman mamaya ulit mga ka-idol. May pupunto lang ako mga ka-idol tungkol sa ano sa ating lugar ngayon, mga politics ba mga ka-idol. Naniniwala kaya kayo mga ka-idol na malalagpasan ni Inday Sara Duterte yung impeachment niya na paparating sa July 6 mga ka-idol? Kung isa ka mga idol na sumusuporta kay Inday Sara, paki-comment nga dito mga ka-idol para malalaman natin kung marami pa bang naniniwala kay Inday Sara Duterte sa kanyang pamumuno. Mag-comment lang po kayo mga ka-idol kung oo, ibig sabihin naniniwala kayo sa kakayahan ni Inday Sara. Para pag hindi, ibig sabihin against kayo kay Bibi Sara Duterte. Pero para sa akin mga ka-idol, wala akong inaano sa kanilang dalawa, kay Marcos, sa Duterte. Kumbaga mga ka-idol, nasa gitna lang ako na sumusubaybay sa kanilang mga pinagagawa. Talagang ako mga ka-idol, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ay talagang isa din talaga ako sa humahanga sa kanyang pulisiya noon bilang isang presidente. At saka totoo, marami talagang nagbago ng buhay nung pag ano niya sa war on drugs. Talagang isa din ako doon sa nagpapasalamat sa dating Pangulo. Talagang kita na po naman natin na kung ano yung pagbabago. Pero nga lang, dahil sa nangyaring war on drugs, kahit na hindi niya utos na patayin niya, patayin niyo, kahit wala siyang inuutosan. Pero dahil sa marami ring nakitila ng buhay, bilang presidente, ay obligasyon niya rin talaga at may pananagutan din talaga siya. Yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, para sa akin dalawa Isa, tama. Ang isa naman ay mali. Doon muna tayo sa tama mga ka-idol. Ang tama, bilang presidente siya, bilang pinakamataas sa namumuno sa ating bansa, ay meron din talaga siyang pananagutan doon sa buhay na nawala, doon sa mga inosenteng nadamay, doon sa mga abuso mga pulis. Kahit hindi utos ni Duterte, ay may pananagutan pa rin talaga siya mga ka-idol. Tapos ang mali mga ka-idol, mali nadalhin siya doon sa ibang bansa, doon sa Ililitis. Dapat bilang dating Pangulo, kung mayroon man siyang kasalanan, dapat dito lang din sa ating bansa mga ka-idol. Dapat dito lang. Yun ang mali doon. Tapos ang hindi bagay mga ka-idol, hindi naman talaga mangyayari ang ganun. Ang nangyari ngayon ni dating Pangulo na dinala sa dahil, kung tutuusin talaga hindi mangyayari yun. Kung talagang naniniwala lang si Inday Sara sa payo ni dating Pangulo na tumakbo bilang presidente, ay talagang hindi mangyayari yun na ganun. Siyempre, kasi kahit sabihin man natin nung hindi mga ka-idol, kahit
ipagtapat kahit si Marcos at saka si Sara Duterte. Kung talagang tumakbo siya ng presidente, walang kalaban-laban talaga ang Marcos talaga. Kasi sa panahon kasi ni Tatay Digong, talagang marami talagang Pilipino nakakita yung tama talaga ng pamamaraan sa pamamalakad sa parte sa gobyerno. Kaya kung sakaling sinunod lang ni BP Sara yung payo ng kanyang ama na tumakbo bilang Pangulo, sana hindi umabot na sana sa ganito na may MP si Sara, makakasuhan. Kaya talaga minsan mga ka-idol, ang lahat talaga na minsan sumusuway sa kagustuhan ng magulang, ayun talaga ang magdadala ng kapahamakan. Kaya sana naniniwala pa rin tayo na makakaya ni BP Sara yung kanyang pagsubok. Alam ko naman pagsubok lang naman ito eh. Ako, humahanga ako, hindi dahil kay BP, kundi humahanga ako doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, siyempre, humahanga ako doon sa ama, humahanga din ako sa anak. Kaso nga lang, medyo ano lang yung loob ko pa, mga ka-idol. Kasi nga, hindi nga nakikinig si BP Sara sa kanyang ama. Tapos, nung alam naman nila na may warrant of arrest na yung ama, bakit pa na hinahayaan pa nila na lumabas-labas pa ng ibang bansa? Kung intimano, nung nalaman nila na may arrest warrant na, kung intimano, hindi na lang nila pinapasama-sama sa mga campaign na iyon. Sana hindi rin mahuhuli ang dating Pangulo. Pero wala na tayong magagawa, nandyan na yan. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Sana malalagpasan ni BP Sara itong mga nangyayari sa kanya ngayon. Sa Senado naman, kung masakaling matuloy yung impeachment trial ni BP Sara, sana naman ay maging neutral naman din kayo. Wala kayong kakampihan, mga Marcos man, mga Duterte man. Dapat bumabase din kayo sa ebidensya. Kung talagang mapapatunayan talaga na may sala si BP Sara, nasa sa inyo na yung pagdidesisyon. Pero kahit naman makita ninyo na wala siya kasalanan, tapos porket antay kayo, against kayo kay Sara Duterte, ikukonvict na, hindi naman din pwede yun. Dapat talaga magbabase po sa mga ebidensya kung ano man po ang kinalabasan ng impeachment. Kung totoo man o hindi, pagdadasal na lang din natin. Sana ay malalagpasan din kay Sara na itong dumaan sa kanyang, sa totoo ng mga ka-idol, ako talagang naawa talaga ako kay Sara kasi may iniasikaso pa siya doon sa dahig, doon sa kanyang papa. Tapos pangalawa, may iniasikaso naman siyang impeachment trial para sa kanya. Kaya talagang malaki talaga ang ano talaga sa kay Sara Duterte talaga. Kaya minsan naintindihan ko rin yung sabi-sabi ng iba na porket umalis na lang sa ibang bansa. Siyempre, normal yun. Kasi ama naman niya yung nandoon sa dahil. At siyempre, na sisisi na rin siguro si BP Sara kung bakit hindi siya nakinig sa payo sa kanyang ama na maging presidente. Kaya ginagawa ni BP ang lahat para naman kahit naman hindi niya sinunod yung ama niya, pinapatunayan niya pa rin na mas mahalaga pa rin ang kanyang ama sa buhay niya. Kaya mga ka-idol, sana mga naglingkod sa ating gobyerno, sana huwag nang mag-away-away. Isipin na lang ang kapakanan ng ating bansa, lalo na ngayon, sobrang mahal ng mga bilihin, sobrang mahal ng mga ng kuryente, tubig.
mga pagkain, bigas, ulam. Napakamahal na talaga. Pero alam ko naman na hindi talaga agad-agad maano ng administrasyon yan. Kahit papaano man lang, mabawasan man lang, o bababaan man lang kaunti, para hindi naman masyadong maghihirap, yung may hirap. Yun ang mga ka-idol. Sana dito mga ka-idol, paki-comment kung naniniwala pa kayo na maniniwala pa kayo na malalagpasan ni BP Sara yung kanyang impeachment. Mag-comment lang kayo dito mga ka-idol. Kung oo, ibig sabihin makasara ka. Pag magsabi ka namang hindi, ibig sabihin makamarcos ka. Dito natin malalaman mga ka-idol kung gaano pa karami ang naniniwala kay Inday Sara Duterte. At saka kung gaano pa karami ang naniniwala sa Marcos administrasyon. Hindi tayo maniniwala doon sa mga survey mga ka-idol. Kasi yung mga survey wala yun. Eh malay ba natin kung ang tinatanong puro pro o diba? Or antay. Hindi natin malalaman pagka dito natin malalaman mga ka-idol sa comment niyo. Oo, dito natin malalaman. Dalawa lang mga ka-idol, oo o hindi. Ngayon pag oo, ibig sabihin makasara, maka Duterte. Pero pag sinabi namang hindi, ibig sabihin maka Marcos. O, dito lang mga ka-idol, hanggang dito lang, hanggang sa muli. Sana mag-iingat tayo palagi sa araw-araw. Kahit man gaano kahirap ang buhay natin, malalagpasan natin itong mga ka-idol. Basta hindi lang number 1, hindi lang natin iwawala ang ating dasal sa Panginoon. Panginoon Diyos, alam naman natin na walang ibang solve ng problemang ito kundi ang tanging Panginoon sa Kristo. Maraming salamat mga ka-idol at magandang tanghali sa inyong lahat. Hanggang dito lang muna at sa susunod na naman mga ka-idol. Thank you. God bless.